Mga ka-reload, marami na tayong narinig ng mga horror stories tungkol sa mga lending application. At nito nga lang mga nakaraan sa balita ay meron na naman. May mga nanghaharas, may mga tumatawag sa contacts ninyo, sa mga contact reference ninyo, sa mga boss ninyo sa trabaho. At merong mga sobrang taas ng interest at sobrang short term for repayment. Pero lahat ba ng lending application ay ganon? Or meron pa rin namang mga legit at safe na maaasahan? Mga ka-reload, sa video na ito, i-review natin yung 5 online lending application na pinakasikat dito sa Pilipinas. Etong 5 lending platforms na ito, legal kaya sila? Magkano kaya ang interest? Para kanino sila bagay? At ano ang mga dapat mong bantayan bago ka manghiram? Or ano ba yung mga dapat mong gawin bago ka manghiram sa kahit na anumang online lending platforms? Disclaimer lang mga ka-reload, hindi ito financial advice. Maliwanag po at hindi ko rin po ito pinopromote. Ang goal lamang po mga ka-reload ng video na ito ay educational at makapagbigay sa inyo ng information. And always check the latest terms sa mismong app bago manghiram. Yan po yung lagi ninyong gagawin. Always check their terms and conditions para wala po kayong maging problema at wag po tayong maging impulsive. Mga ka-reload, ano nga ba ang legal lending platform? Kapag sinabi nating legal ang isang lending app, dapat ito ay registered sa BSP, kung ito ay e-wallet, or kung ito ay digital bank. Siyempre, pangalawa, dapat ito ay registered sa SEC or SEC. Kung siya ay financing at lending company, may malinaw dapat siyang interest rate at repayment terms. At pinaka-importante sa lahat, hindi dapat siya gumagamit ng harassment sa collection or sa paniningil. At hindi rin dapat tumatawag sa mga contacts or contact reference natin, lalo-lalo na sa trabaho at mga boss natin. Kapag legal ang lender, may regulation sila. Mga ka-reload, hindi sila basta-basta pwede mang-threaten. Yan ang lagi ninyong tatandaan. O i-access ang buong contact list mo para lamang ipahiya ka. Ngayon mga ka-reload, isa-isahin na natin yung mga apps na legal at talaga namang maaasahan at siguradong safe ka dito, pati na rin ang inyong mga information o yung mga data na ipinaglalagay nyo dito. Unang-una nga sa list natin ay ang GCash. Kilalang kilala na ang GCash sa pagiging e-wallet, convenient sa lahat ng bagay, sa pagbabayad, sa pag-receive, sa pagsasend ng pera, and meron din siyang pa-loan or nagpapautang din si GCash. Ang GCash ay BSP-regulated e-wallet. May lending features ito tulad ng GGives, ng GLoan, meron din nagpapahiram din sila ng load. So, paano naman gumagana itong GCash? Sa mga may GCash dyan at hindi pa alam kung paano gamitin ang mga features na ito, makikita nyo to dyan sa may borrow, ayan, sa may pinaka-home ng inyong GCash. And karaniwan gumagana ito, nagbe-base ito sa inyong G-score kung gaano nyo kadalas gamitin ng inyong GCash. May ibibigay sa yung credit limit ang GCash, depende sa paggamit mo. Yun nga, katulad ng sinabi ko kanina sa pamamagitan ng G-score. Pwede mo itong gamitin pambayad or installment. Yung GGives, ayan, lagi ko yan nagagamit sa aking mga electricity bill. Ayan, pagka wala akong pambayad ora mismo ng aking due date, yan yung aking ginagamit. Very convenient. Ano yung maganda sa GCash or dito sa GGives at GLoans? Legit at regulated sila. Transparent ang app sa mga charges. Pinapakita nila kung ano yung mga charges at malinaw kung kailan mo dapat ito bayaran. May due date reminder at integrated na siya sa ginagamit mo ng e-wallet. So, yun po yung mga kagandahan ni GCash. Eto naman yung mga cons o yung mga dapat nating pansinin or dapat nating tandaan kay GCash para hindi tayo magka-problema. Meron siyang interest at service fees. Yung service fees, ayan, kapag nag-loan ka sa kanya, hindi mo buong makukuha yung amount. At kapag na-late ka, mga ka-reload, meron kang penalties dito. At naranasan ko na ngang malate dito kay GCash. At ipinangako ko talaga sa sarili ko na hindi na ako malate sa kanya kasi medyo masakit yung kagat niya kapag nagkaroon ka ng penalties or ng late charges. Pangalawa naman sa listahan natin mga ka-reload ay yung Shopee kasi meron siyang SPay Later at meron din siyang S-Load. Yung SPay Later, pwede natin siyang gamitin sa installment ng mga gusto nating orderin, yung mga pangangailangan nating gamit, ayan, yung mga needs natin, pwede natin siyang kunin ng 3 months, 6 months, ng 9 months, and 12 months. Depende sa offer ni SPay Later. So, karaniwan nga dyan ay up to 3 months, zero interest pa siya. Kaya, malaking bagay talaga yung SPay Later.
Ito yung mga kagandahan ni S-Pay at saka ni S-Loan. So, magkaiba pa nga sila ng ibinibigay na credit limit. Kagaya ko, mas malaki yung S-Loan ko kaysa kay S-Pay Later ko. So, parehas ko silang nagagamit. Yung S-Loan kasi ay kapag ka ginamit mo, pera mo talaga siyang matatanggap. Yung S-Pay Later naman ay magagamit mo siya through installment para dun sa mga gamit na gusto mong bilhin. Ito yung maganda sa kanya, convenient siya para sa mga online shopping. Makikita mo agad yung breakdown at meron siyang reminders at meron pa nga itong loan protection kay S-Loan. Ito naman yung mga cons o yung mga dapat nating pagtuunan ng pansin, lalong-lalo na kay S-Pay Later. Minsan, nagiging impulsive buyer tayo, napapadami tayo ng purchase kahit na yung mga bagay na hindi naman natin kailangan. Okay lang naman yun, basta meron kang inaasahang pambayad at pasok pa rin sa budget mo. At syempre, meron siyang interest sa long-term installment. Mentrans mas matagal mong babayaran ng isang inutang mo or kinuha mong hulugan, mas mataas po yung interest nun. Kagaya nga kanina karaniwan, ay up to 3 months lang yung kanilang zero interest. Pero 6, 9, and 12, meron na po yung mga interest na dapat ninyong pag-isipan mabuti kung ipe-purchase nyo ba siya ng ganong katagal. Eto, reminders lang ito mga ka-reloan. Hindi dahil installment, ibig sabihin afford mo na. Kasi lagi mong tandaan na utang pa rin yan na kailangan mong bayaran at medyo mabigat, lalo na kapag ka naipon. At kapag wala kang nakaredy na pambayad, naku, sakit sa ulo yan ka-reloan. Lagi mong tandaan na kung hindi mo kayang bayaran ng buo, wala kang pambayad, baka hindi pa napapanuhan para bilhin mo yung isang bagay na yan. Lalo na kung hindi naman kailangan. Pakialamera lang. Yun po ay munting reminders lang or advice lang naman kasi minsan nangyayari sa akin yan, napaparami ko ng bili kahit hindi ko naman kailangan. Then, ayun, lumalaki ng lumalaki yung aking binabayaran at medyo mabigat nga siya ka-reload. At ito naman yung pangatlo sa ating listahan na legal na lending app. Ayan, yung Bilis. Siya ay isang buy now, pay later. Pwede mo siyang gamitin sa partner merchants o online shopping at meron din siyang installment and nagdi-disburse din siya sa e-wallet. Kagaya ng huli nating review kay Bilis, panoorin nyo na lang. Pwede nyo ring i-encash yung i-offer niya sa inyo kahit wala pa dun sa e-loan. So, pwede siya sa e-wallet. Nagdi-disburse din siya ng pera. At within 3 months yung pagbabayad. Si Bill is isang legit na lending company. Structured yung kanyang payment. At meron din siyang app tracking. Pero tandaan mga ka-reload, meron din siyang processing fees. At depende sa credit assessment ang approval. And yung credit limit na ibibigay niya sa inyo. Kasi naghahanap din talaga siya ng payslip, ng ID company kung meron kayong work. Maganda ito kung may planned purchase ka at gusto mong i-spread out ang iyong payment. At hindi para sa impulse buying. At ito naman yung pang-apat sa ating listahan, si One Hand. Ayan, siguro naman kilalang-kilala nyo na din si One Hand kasi sikat din siya. And marami din siyang advertisements na makikita sa mga social media platforms. At lagi nyo lang tandaan mga ka-reload na si One Hand ay isang short-term cash loan app. Ibig sabihin, kapag sinabi natin short-term, mas maigsi yung time ng pagbabayad sa kanya and medyo may mas mataas siyang interest kumpara sa iba pa nating nabanggit kanina. Ang maganda naman kay One Hand ay quick approval siya, direct cash loan din, and ayun nga, short repayment period. At si One Hand ay SEC registered at napakabilis ng proseso. Pero ito ang reality check mga ka-reloan kay One Hand. Lagi nyo itong tatandaan. Short-term loans means higher effective interest kapag kinumpute mo lahat ng fees sa kanya. Halimbawa, kung manghihiram ka ng short amount for short duration, may service fee at interest na idadagdag. Pero ang mahalaga, hindi siya nanghaharas. Wala pa ako nabasa na nangharas si One Hand. And nag-contact sa inyong contact reference. Kaya bago ka mag-confirm dito kay One Hand, i-check ang total repayment amount. At i-compute mo kung kaya mong bayaran sa due date. And magdalawang isip ka kung nalalakihan ka ba, kung kaya mo ba, or hindi mo kaya. Kasi kung hindi mo kaya, wag mong ituloy. Yung mga short-term loans na yan are best for real emergencies. Ayan, kapag ka talagang kailangan na kailangan mo at walang-wala ka na talagang magawang ibang paraan. Napaka-the best ng mga ganyang loan. Tandaan na, inuulit ko, for emergencies, hindi pangluho. At ito na nga yung huli sa ating listahan, yung Maribank. Maribank is a digital bank, mga ka-reload. So, siya yung dating tinatawag natin na C-Bank. Ibig sabihin,
Bank level regulated ito ng BSP. May credit product sila tulad ng Marie Credit. Ayan, meron tayo niyan Marie Credit, meron tayo mga review niyan. Panoorin niyo na lang and super ganda rin talaga nitong Marie Credit na ito. Mas structured ang interest computation, bank level transparency, may customer service support. Napakaganda ni Maribank. And so far, sa mga nautangan ko talaga, siya yung may pinakamababang interest and may pinakamababang service. Halos buo mo talaga makukuha. Mga karilon, kung ikukumpara mo siya sa ibang mga pure lending application, mas formal ang sistema nitong si Maribank dahil digital bank na nga siya and under pa siya ng BS. Then kapag ka nagkaroon kayo ng account dito kay Maribank, ingatan nyo talaga. Ayun nga mga karilong, yung 5 o yung top 5 na legal lending application na talaga namang may magagandang terms and conditions. And eto naman mga karilong, paano natin maiiwasan yung mga illegal na lending application? Ano yung mga dapat mong tandaan at kapag nakita mo, masasabi mo na ay illegal to or red flag na ito agad. Unang-una sa listahan natin, nangahara siya, magbasa muna kayo ng mga reviews sa mga comment, manood, ayan, makikita nyo naman may mga nag-share ng experience dyan. Nagme-message sa contacts mo kapag nag-apply ka sa isang loan application at hinihingi yung iyong approval para mapasok nila ang contacts mo, red flag na agad yan. Walang malinaw na term, sasabihin 180 days, pero ang totoo, 1 month lang to 2 weeks, ganyan. Sobrang taas ng interest na hindi na de-disclose. Walang SEC or BSP registration. Kapag ka nakita nyo itong mga nabanggit ko na ito, iwas na kayo agad para iwas problema. Mga karilon, yung mga nabanggit natin kanina, illegal ba? Yes, super legal sila. Regulated sila. Pero lagi niyong tandaan mga karilon, kahit na legal ang isang lending app, pwede ka pa rin mabaon sa utang kung hindi ka discipline. Alam niyo mga karilon, minsan ang problema hindi naman yung app, kung hindi yung misuse o yung mga hindi tamang paggamit natin sa mga lending application na ito. Borrow smart mga karilon. Borrow only what you can repay. And always read before you click or confirm. And yun lang mga karilon, kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like and subscribe para mas marami pang financial awareness content. Ang mga karilon, may experience ba kayo sa mga apps na ito? Share mo naman sa comment section natin, pero please yung walang paninira, yung totoo lamang mga karilon. Honest review lang po tayo.